may makapag-manifest din kayo ng magandang energy pagdating sa kaperahan. Especially guys, kung eto guys, nakikita natin na masyado kayo magiging abala, busy. Ang focus na ang goal nyo ngayong 2026 is mag-focus sa pagkakakitaan. Kung ano man yung gusto nyong pagkakakitaan. Syempre guys, iba-iba naman kayo. Merong iba, career, trabaho, di ba? Yung iba naman nagnenegosyo, yung iba nag-i-invest, kahit ano guys, yung inyong source of income. Pero yun yung pagbubuhusan nyo ng more energy. Hello guys, hello Libra, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is Chinese New Year kapalaran guys para sa Libra, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. So ito guys, unahin muna natin tong mga angel messages para sa inyo mga kapiksi. So ito guys, mag-ingat kayo sa mga pinagkakatiwalaan nyo sa paligid nyo kasi maaaring merong nagbabalat kayo. Ibig sabihin ng mga nagbabalat kayo guys, doble kara, no? So, pwedeng mapahama kayo dito. Ibig sabihin, pwedeng for some of them guys, maaring maganda yung kapag kaharap kayo, maganda yung pakitungo nila, maganda yung pakikipag-usap nila sa inyo, pero kapag nakatalikod kayo, pwedeng sinisiraan kayo, ganyan, or kung ano man na hindi magandang ginagawa nila sa inyo mga kapiksi. So ito again, double kara guys, kaya mag-ingat kayo sa mga tao sa paligid nyo, mag-ingat kayo sa mga pinagkakatiwalaan nyo mga kapiksi, okay? And ito naman guys, ibig sabihin nito, you are being connected with the source mga kapiksi, no? So para palagi kayong connected sa kanya, ugaliin ng pagdadasal mga kapiksi, palakasin ang inyong spiritual connection with the guide, with the source mga kapiksi. And yeah, prayers and affirmations guys, that's your way to connect with the source mga kapiksi. And ito naman guys, ibig sabihin nito, magiging harmonious yung mga relationship nyo sa ibang tao, hindi lang sa romantic relationship but even sa other kinds of relationship, friends, family, community, neighbors, ganyan. So, and importante yun guys, na magkaroon tayo ng harmonious na relationship sa ibang tao para maging maganda lang yung ating surrounding energies mga kapiksi. Less stress, ika nga. Okay? Alright. So, comment down below guys if naka-resonate kayo dyan. So, shuffle natin to. Ito naman guys ay sa love energy. Ayan na, yung sinasabi nating backstabbing mga kapiksi. Okay. Kung ano lang maka-resonate guys, take that message, no? Kasi iba-iba kayo ng mensahe. So, ito guys, may backstabbing, no? Ito nga, pwedeng sa love relationship ito mga kapiksi. Itong pang-disguise ng person mo, pwedeng mabait siya kunwari sa'yo, pero baka meron pala siyang ginagawa behind your back, no? So, ito yung mga cheating, lying, pagsisinungaling, dishonest, disloyal, mga kapiksi. And, kapag ito yung nagtuloy-tuloy, kapag na-discover mo, yung iba sa nyo guys, parang feeling ko na-discover nyo na ganito yung person nyo and nandun na kayo sa stage na pinag-iisipan nyo whether to separate from this person or i-maintain pa ba yung relationship nyo mga kapiksi. Kasi hindi naman din ganun kadali mag-decide na makapaghiwalay sa person. Syempre, depende yan sa mga sitwasyon nyo rin guys. For some of you guys, no, ito medyo nagkakaroon ng mga addiction na nakakasira sa relasyon, sa mga addict sa sugal, addict sa alak, alcohol, addict sa kahit anong uri ng bisyo, mga kapiksi, which is nagiging balakid sa pagkakaroon ng harmonious na relationship with you and your specific person guys. So pwede may mga problema kayong ganyan mga kapiksi. And eto guys, this is endings and new beginnings, okay?
So, ibig sabihin, for some of you, pwedeng may mawala or mag-end na cycle sa relationship nyo para bigyan ng bagong space or bagong space yung bagong cycle sa relationship nyo. Pwedeng same person, kunwari, meron kayong mga pinag-aawayan ng person mo, matagal ng issue, pwedeng mariresolve yung issue na yon and magsisimula ulit kayo ng panibagong chapter ng relasyon nyo with the same specific person. Pwede naman sa iba na yung relationship nyo mismo yung mag-end with that person, tapos magkakaroon ng bagong specific person, bagong love life sa buhay nyo. Okay? So, take it how it resonates, guys. Again, iba-iba kayo ng sitwasyon. So, kung ano yung makaresonate sa inyo, take that message, mga kapigsi. So, i-shuffle natin to, guys. Hanapin natin yung energy ng Libra. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course, paano mawala ng third party at magkaroon ng harmonious na relationship, paano pabalikin si ex or vice breakup. Sa mga interesado, guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. And sa mga naghahanap ng pampaswerte na lucky charms or bracelet, guys, sa Venturing tsaka Citrine, may makita kayong mga links sa description box. And sa mga gusto, guys, mag-avail ng money shaker jar, available na, guys, mag-send lang kayo ng message sa aking WhatsApp number. So, Libra kayo ay represent ng King of Swords. Meron din ditong presence ng water sign energy, Cancer, Pisces, Scorpio. So, for some of you, maaring may water element kayo sa inyong natal chart or you may be dealing with other signs. So, ito, guys, nakikita natin ay mga problema kayong pinagdadaanan. Ito mga sufferings, guys, pero mag-e-end ito, no? Ito yung ibig sabihin, pagpasok ng Chinese New Year, maaaring magtapos kasabay ng pagpasok ng bagong taon ng Chinese New Year is ending naman ng inyong mga problema sa buhay, mga kapiksi. Nakikita natin na maaari nagkakaroon din ng solusyon sa mga problems nyo. Kumbaga parang nakakahanap kayo or nakakakita kayo or nakakatagpo kayo ng mga solusyon sa mga problema. And at the same time, guys, may mga taong tumutulong sa inyo, relatives, family, no, na willing mag-assist sa inyo, willing tumulong sa inyo hanggang sa tuluyan nyo malampasan yung mga problema nyo. Pwedeng sa pera, mga kapiksi, or pwedeng sa buhay, kung ano man yung pinagdadaanan nyo, guys. Pero you're not alone, hindi kayo nag-iisa dito, guys. Tutulungan kayo ng mga mahal nyo sa buhay. Okay? So, yun yung mga nakikita natin. Mga kapiksi, may makapag-manifest din kayo ng magandang energy pagdating sa kaperahan. Especially, guys, kung ito, guys, nakikita natin na masyado kayo magiging abala, busy. Ang focus na ang goal nyo ngayong 2026 is mag-focus sa pagkakakitaan. Kung ano man yung gusto nyong pagkakakitaan. Syempre, guys, iba-iba naman kayo. Merong iba, career, trabaho, di ba? Yung iba naman nagnenegosyo, yung iba nag-i-invest, kahit ano, guys, yung inyong source of income. Pero yun yung pagbubuhusan nyo ng more energy, more focus ngayong 2026, mga kapiksi. And yung iba nag-enjoy, nararamdaman ko rin dito na ginagawa nyo siya, but at the same time nag-enjoy kayo dun sa ginagawa nyong source of income. Okay? So mamamanifest nyo yung mga magagandang resulta dyan, mga kapiksi. And ito rin, guys, ay nakikita natin na for some of you talagang magtatamasa kayo ng magandang karma or good karma. Yung iba sa inyo, guys, pwedeng nababayaran nyo na rin yung mga karmic debts nyo, no? Kaya natatapos na yung mga problema, kasi minsan kaya tayo nagkakaroon ng problema dahil din yan sa karma, mga kapiksi, no?
kung meron tayong mga karmic debts. And yung iba sa inyo, kaya natatapos yung mga problema nyo kasi nababayaran nyo na rin yung mga karma nyo, guys. Okay? So, make sure, guys, na palagi tayo magkawang gawa. Kasi the more na nagkakawang gawa kayo, the more na nagtatanim kayo ng good karma, nababayaran nyo talaga, guys, yung mga karmic debts nyo, guys. Pag sinabing karmic debts, utang na karma, mga kapiksi. Okay? So, what else, guys? Tingnan pa natin. Sa love, mga kapiksi, no? Ito, guys, nakikita natin sa love. Ito yung sinasabi natin na, una, maaari magkaroon ng harmonious na relationship sa pag-ibig. Pangalawa, ito yung parang nagta-transition yung love nyo, no? No beginnings, 'di ba? Yun yung sabi ko sa inyo kanina. So this can be a new person or same person pero new chapter in love, guys. Pero kahit na same person or new person, guys, ang promise nito is mas maging harmonious yung relationship nyo, mas maging sweet, malambing, mas maging promising yung relasyon nyo, mga kapiksi. Okay? So, yan, i-main nyo na yan, harmonious na relationship, no beginning in love, no beginning in relationship, guys. And ito, guys, yung nakikita natin na maaari magkaroon ng mga positibong pagbabago sa buhay nyo. Kasi nga, yung iba, matatapos talaga yung mga problema nyo. So, yung mga solusyon, and pagka dadating yung mga solusyon, and kapag nalampasan nyo yung mga problema na yan, guys, no, tuloy-tuloy na magbabago yan patungo sa magandang chapter, magandang daan, magandang journey, maganda, positibo, guys, no? So, sa mga kapiksi natin na naka-resonate and nagkakaproblema, huwag kayo mag-alala, konting tumbling na lang, ika nga. Matatapos din yan, Libra. Okay? Alright. So, comment down below, guys, i-mind nyo na itong mga brand new beginning, brand new journey, itong harmonious na relationship, guys. Yung mga good karma, no? I-mind nyo na sa comment section, mga kapiksi. Ito yung ating 2026 kapalaran, guys. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.